Karamihan sa atin ay hirap mapaniwala ang iba, lalo na sa mga kwento na puno ng kilabot at kababalaghan. Kalimitan, sa tuwing may naririnig tayong ganong mga kwento mula sa ibang tao, ay hindi natin maiwasan na mapaisip na nababaliw na ang taong nagbabahagi ng kwento. Iniisip natin na gawa-gawa lamang iyon ng malikot nilang imahinasyon. Ngunit paano kung totoo ang mga kababalaghang na minsan na nilang naibahagi sa iyo? Paano kung ikaw na mismo ang makaranas ng kababalaghang ito? Mapagpalang araw mga kaibigan. Hiling ko na naway nasa maayos kayong kalagayan at gayon din ang inyong mga mahal sa buhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Manda. Hindi ko po tunay na pangalan. Tubong Palawan at nakatira sa baryo ng Nara. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naganap sa taong 1958 sa ganap na edad na 22. At ngayon ay ganap na akong matanda sa edad na 75 ngayong kasalukuyan. Nang taong Mayo ay nakatakda ang kasal namin ng aking kasintahan na itago na lamang natin sa pangalang Pablo. Matagal ko ng kasintahan si Pablo at nakilala ko ito nang magtrabaho ako sa lungsod ng Palawan bilang isang kahera sa isang gasoline station, habang si Pablo naman ay isang pump attendant. Doon sa aming trabaho nagsimula ang matamis naming pagmamahalan ng aking kasintahan. Saksi ang ilan naming mga kasamahan sa trabaho at sa kalaunan ay niyaya ako nitong magpakasal. At kahit na pareho kaming lumaki ni Pablo sa Palawan, ay magkaiba naman ang aming baryong kinagisnan. Balik na po tayo sa aking kwento, Sir Ken. Buwan ng Mayo ang nakatakdang pag-iisang dibdib namin ni Pablo bilang basbas na magiging ganap ko na siyang asawa. Subalit hindi ko inaasahan na sa mismong kasal ko pa mararanasan ang isang malaking trahedya na magbibigay trauma sa aking pagkatao kasama ang aking mga pinsan. Bago maganap ang aming kasal ay napag-usapan namin ni Pablo na sa kanilang probinsya gagawin ang aming seremonya. Kaya bago pa man sumapit ang takdang araw ng aming kasal, ay inimbitahan ko ang aking mga pinsan na pumunta sa baryo ng aking kasintahan upang tulungan sila sa ilang mga gawain tulad ng pagkakatay ng baboy at paghahanda ng mga lulutuin para sa aming kasal. Sa pagkakatanda ko, ay 5 pinsan ko ang dumating sa araw ng desperas ng aking kasal. 3 babae at 2 lalaki, at lahat sila ay malalapit kong mga kamag-anak. Bago maganap ang aming kasal kinabukasan, ay nagkaroon ng sayawan pang barangay sa baryo ng aking nobyo. Nang mga panahon kasing yun, ay madalas nagkakaroon ng sayawan sa kanilang baryo na tinatawag na baraylehan. Nagkataon din na malapit lang ang sayawan pang barangay sa tahanan ng aking magiging asawa. Bandang 1:00 ng hapon, Sir Ken, nang dumating ang aking mga pinsan sa baryo ng aking kasintahan. Pinakiusapan ko kasi sila na tulungan nila ang pamilya ni Pablo sa paghahanda ng mga pagkaing lulutuin para sa mga panauhi na dadalo sa aming kasal kinabukasan. Nang dumating ang aking mga pinsan, ay pinakilala ko siya kay Pablo at sa iba pa niyang pamilya. Maluwag namang tinanggap ng mga kamag-anak ni Pablo ang aking mga pinsan. Tumulong ang mga pinsan kong babae sa paghihiwa ng mga gulay at rekado sa lulutuing ulam para mamayang hapunan. Habang ang 2 kong pinsang lalaki naman
ay tumulong naman sa paghihiwa ng karne. Dahil ng hapong iyon ay isang malaking baboy at 10 manok ang kinatay ng pamilya ni Pablo. Nagkataon kasi na may alagang mga baboy at manok ang mga magulang ni Pablo, kaya hindi problema sa kanila ang aming ihahanda sa kasal. Habang kumakatay ng baboy ang kamag-anak ni Pablo kasama ang aking 2 pinsan, ay isang bisita ang dumating at kapatid ito ni Pablo, kasama ang kanyang asawa, galing pa sa malayong probinsya ng Samar. Nakapangasawa kasi ito ng taga Samar at doon na ito nanirahan kasama ang kanyang asawa. Pinakilala naman ako sa kanyang kapatid na panganay pati sa asawa nito, na itago na lang natin sa pangalang Kuya Mael at Ate Sandra. Matapos akong ipakilala ni Pablo sa kanyang panganay na kapatid at asawa nito, ay nagkwentuhan muna kami saglit ni Ate Sandra. Hindi ko lubos maintindihan kung bakit hindi makatingin ng diretso sa akin si Ate Sandra habang nag-uusap kami, na tila iniiwas niya ang kanyang paningin at palaging palingalinga sa paligid at madalas yumuko kapag kinakausap. Habang nag-uusap kami ni Ate Sandra, ay bigla naman akong tinawag ng aking biyenan dahil may ibang mga kamag-anak pa na nagsidatingan. Labis akong nagtataka kung bakit ako lang ang nais ipakilala sa ibang kamag-anakan at hindi man lang nila pinansin si Ate Sandra. Habang masaya kaming nagkukwentuhan, ay pasulyap-sulyap naman ako sa aking mga pinsan na masaya namang nakikisalamuha sa ibang kasapi ng pamilya ni Pablo habang ginagawa nila ang kanilang mga gawain. Lumipas ang ilang oras, kung kailang tapos ng katayin ng baboy at mga manok, ay abala na sila sa pagtsap-tsap ng karne habang sinasabayan ng inuman. Nakipag-inuman din ang 2 pinsan kong lalaki dahil nasa hustong gulang na rin sila. Nang sumapit na ang takip silim, ay nag-umpisa na rin ang sayawan sa kanilang baryo, sapagkat umugong na ang malakas na tunog ng sound system. Halos hindi ko na masyadong marinig ang aming usapan dahil sa sobrang lakas ng tunog ng musika. Nang mga panahong kasing yon, ay usong-uso pa ang tugtog na tango at karinyosa. Dahil sa sayawang nagaganap, ay tinigil muna namin ang aming pag-uusap at lumapit ako kay Pablo na nakaupo sa isang sulok na abalang nakikipag-inuman sa kanyang mga pinsan at kaibigan. Sapagkat ng mga oras na yon, ay nasa kabilang mesa ang aking mga pinsan at doon sila sa ibang kamag-anak ni Pablo nakikipag-inuman. Habang nag-iinuman sila, ay abala naman ang iba sa pagluluto. Ngunit agaw pansin sa akin si Ate Sandra dahil ng mga sandaling yon ay wala siya sa loob ng bakuran ng bahay. Inilibot ko ang aking paningin subalit hindi ko siya makita. Kaya naisipan kong magpaalam muna saglit kay Pablo upang hanapin si Ate Sandra. Hindi ko alam sa aking sarili kung bakit napukaw ang atensyon ko sa asawa ng kapatid ni Pablo. Matapos kong magpaalam kay Pablo, ay naglakad-lakad ako upang hanapin siya na baka nasa tabi-tabi lang ito. Ngunit nabigo akong hanapin siya. Kaya naisipan kong pumasok sa loob ng tahanan ng mga magulang ni Pablo. May kalakihan kasi ang bahay at may ilang mga kwarto. Kaya naisipan ko siyang tignan at baka nasa loob lang siya ng isang silid. Dahil ng mga oras na yon, ay nakikipag-inuman ang kanyang asawa sa ilang tiyuhin nila. Habang abala ako sa paghahanap kay Ate Sandra, ay bigla na lang may humawak sa aking kamay at hinila niya ako papasok ng kanyang silid. At mabilis niya itong isinara. At doon ko lang napagtanto na si Ate Sandra pala ang humila sa aking mga kamay. "Manda, habang maaga pa,
Pauwiin mo na yung mga pinsan mo. Delikado sa baryong to. Sinasabi ko ito sa'yo dahil ganun din ang sitwasyon ko ngayon. Sambit ni Ate Sandra na tila hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Ito kasi ang unang beses na napadpad si Ate Sandra sa baryo ng kanyang asawa, Sir Ken. At halos 1 taon pa lang silang nagsasama ng kanyang asawa na isa lamang niyang ka-live-in partner. Habang ako naman ay 2 beses nang nakarating sa baryo. Pero ni minsan ay hindi pa ako nanatili dito buong magdamag. At ito ang unang beses kong manunuluyan sa buong araw at gabi sa kanilang tahanan. Ano ang ibig mong sabihin, Sandra? Hindi kita maunawaan. Tanong ko kay Sandra. At kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang labis na takot at pangamba. Basta, sumunod ka na lang sa sasabihin ko. Gusto ko sanang sumama sa paglisan ng iyong mga pinsan. Sa tingin ko ay ligtas ka naman dito dahil ganap ka ng magiging miyembro ng kanilang pamilya dahil ikakasal ka na bukas kay Pablo. Muling sambit sa akin ni Sandra. Magtatanong pa sana ako nang biglang dumating ang ina ni Pablo at niyaya niya ako bumaba ng bahay. Dahil ng mga panahong iyon ay bungalow na gawa sa kahoy ang tahanan ng magulang ng aking nobyo. Matapos akong yayain ng ina ng aking nobyo, ay kaagad naman akong nagpaalam kay Ate Sandra. At bago kami tumalikod ay palihim kong sinulyapan ang mukha ng ina ni Pablo. Dahil matalim ang mga mata nitong nakatitig kay Ate Sandra na tila parang galit. Habang naglalakad kami ng marahan sa hagdan ng ina ng aking nobyo, ay bigla na lang itong nagsalita at nagtanong. Huwag mo na lang intindihin si Sandra, Amanda. Alam mo, hindi ko gusto ang ugali niya at ayaw ko sa kanya para sa anak ko dahil may konting sayad ang kanyang ulo. Amanda, ano ba ang pinagsasabi sa iyo ni Sandra?